Umaga sa iyo. Magandang umaga sa iyo, Attorney Jay Batumbakal. Attorney Jay, good morning po. Siya po'y direktor ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Attorney. Hi, good morning Alvin at sa lahat po na nakikinig. Magandang umaga po. Opo. May basihan po ba ang sinasabi ni Senador Marcoleta na i-give up na lang natin yung Kalayaan Island Group na sa ganun para malinaw natin anong term na ginamit niya? Magkaroon tayo ng coordinates o ma-coordinate? Ganun ang term niya, di ba? Opo. Wala pong basehan talaga, no? Yung sinasabi niyang i-give up na lang natin. Wala namang ongoing na negotiation, wala namang ongoing na discussion tungkol doon. So ano tong gusto niya mangyaring basta na lang i-give up, no? So wala talagang rason, no? At pangalawa, sabi ko nga noon, bakit ba niya bringing up 'yon? Wala sa lugar. Ang konteksto na sinasabi niyang out of context, siya nga yung out of context. Nasa isang commission on appointments hearing yun, tapos i-bring up niya yung ganong major issue, no? Na hindi naman tamang topic para ma-vet mo yung mga kapitan at mga sundalo na nasa harap ng commission on appointments. So siya yung wala sa lugar talaga Pero in the first place. Attorney Jay, ipagpalagay natin na gawin nga natin. Sige, sundin natin yung suggestion niya. No? Ipagpalagay lang natin. What happens then? It will be easier for China now to do what they want. Hindi ho ba pag nawala na sa atin yung kalayaan na yan? Opo. Lahat na ng mga isla at bahura dyan sa area na yan, sigurado magiging artificial island. Itutulak ng China ang lahat ng mga Pilipino, papasok pa siguro sa Palawan, no? At magiging armado lahat ng mga isla na yon. Hindi tayo makakadaan talaga ng walang pahintulot, hindi tayo makakagawa ng kahit ano ating gustong gawin nang hindi pinapahintulutan ng China. At in the future, malamang, hindi sila titigil doon. Dahil alam din natin na ina-ID nila, no? Nitingnan nila ang Palawan mismo. Meron nang lumalabas sa Chinese social media, for example, na yung kanilang 9-dash line, gumalaw na at pumasok na para sakupin ng Palawan, no? So, hindi pwede ang ganyang klaseng pag-iisip, no? Pag binigay mo yan, sigurado marami pang hihingin, no, ang China. Kaya hindi talaga katanggap yung ganyang klaseng kaisipan. Pero Attorney Jay, on the other hand naman, pag hindi naman tayo nagbigay, baka naman ang sasabihin ni Marcoleta hindi talaga titigil ang panghaharas ng China sa atin. Yan ba ang mangyayari kapag patuloy tayong umalma, patuloy tayong sumigaw, patuloy tayong magalit sa ginagawa ng China? Hindi nila tayo tatantanan, Attorney Jay? Kahit ba hindi nila tayo tantanan, di ba dapat tayo rin, no? Hindi rin tayo dapat bibigay. Kung gusto niya talaga na magkaroon ng isang maayos na settlement, no, na acceptable to both parties, di dapat humantong yan hanggang sa talaga magkaroon ng usapan, ng negosasyon at hatian. No, hindi yung wala pang nangyayari, i-give up mo na, di ba? Kahit sino naman, no, kunwari makikipag-negosasyon, no? Hindi niya ibibigay agad yung kung ano yung ini-negotiate nila, no? Syempre, puposisyon muna 'yan, gagawa ng mga hakbang para yung strongest position ang makuha niya para pag nag-usapan hindi naman kahiya-hiya at hindi naman parang surrender lamang ang mangyayari, no? Mm-mm. So, kaya walang basehan din talaga yung kanyang mga sinasabi. Opo. At hindi po taken out, kasi ang depensa niya ngayon, hindi, taken out of context na naman ako . Ano bang context yun? Ang buong-buo yung kanyang statement, ang linaw-linaw, no? Sabihin niyang hindi yun. Tapos ngayon, sinasabi niya, hindi daw niya sinabi. Ang linaw-linaw din ng record. So, nagsisinungaling talaga. So paano yun? How do you deal with Senator? The senator is a duly elected official of the Philippines. Hindi ho ba? Although yung isinusulong niya, sabi niya, hindi naman ako nagsusulong ng interest ng China. Kaninong interest ang sinusulong niya? Pag sinabi niyang i-give up ng Pilipinas yung kanyang teritoryo, sarili niya? Parang, nagpapasaya lang siya? Diba? Wala rin, again, yung ganong klaseng rason, alam mong, kumbaga, nag-iimbento na dahil alam niyang mali . Paano natin, how do we deal with a problem like Marcoleta, Attorney Jay?
Well, yun nga, no? Ang hirap kasi, wala namang impeachment ng Senate na pwedeng gawin sa ngayon dahil it's going to be a waste of time. Tapos wala namang recall election for senators. So siguro ang magagawa lang sa ngayon talaga ay ang taong bayan sa bayan ng Pilipino ay talagang ipakita sa kanya yung kanilang galit at kawalan ng tiwala sa kanya at mga lahat ng ginagawa niya. Senador siya, pero ang interes ng Pilipino hindi niya pinoprotektahan, imbis ina-undermine niya. Tapos bilang mambabatas, ano ba ang accomplishment niya so far? Wala naman, nanggugulo lang eh. Oh. So dapat siguro talagang i-call siya to account ng lahat ng mga botante, lahat ng sambayanan at kung sino nagluklok sa kanya doon. Di ba? Sinong tumulong sa kanya na ayaw niyang ipaalam, no? Sinong nag-fund ng campaign niya na ayaw niyang ipaalam, no? Okay. Bawal 'yon, di ba? Oh. Dapat alam ng taong bayan 'yon. Sige. So dapat siguro on yung pressure. Opo, mukhang masarap breakfast mo, Jay, ah. Eto kape. Kami din, magpapandesal na rin kami maya. Jay, thank you. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Welcome po. Mabuhay si Attorney Jay Batumbakal, ang Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea.